Welcome to Sorsogon Baptist Church SBC Converge Sunday Worship Service. We are a community of believers from all walks of life, committed to love God and love people, and empowered to make an impact in the city of Sorsogon and beyond by upholding the greatest commission in Matthew 28 verses 19 to 20. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Prepare your Bible, your notebook and pen to take notes of verses and important points that you can review when you get home. Please also observe the minimum health protocols by wearing face masks, maintaining physical distancing, and sanitizing your hands and personal belongings. May the Lord open our heart and mind as we worship and give praises to the King of Kings and the Lord of Lords. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Amen! Isa na namang muling pagkakataon na tayo magsama-sama mga kapatid upang sambahin ang ating Panginoon. Amen? At tunay na napakadakila po niya sapagat tayo muli ay binigyan niya ng pagkakataon na sambahin at dakilain ang kanyang pangalan. Kaya marapat lang na papurihan natin siya sa umagang ito ng walang alinlangan sa ating puso at isipan. Amen? Nahiniling ko po ang bawat isa na tumayo at gawin nating isang panalangin ng awitin ng sabing luluwalhatiin, dadakilain. Kapatid, walang ibang dapat sambahin, walang ibang dapat bigyan ng kaluwalhatian kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Kaya sama-sama po nating purihin ang kanyang dakilang pangalan sa buhay natin. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Worship. Pinupuri ka namin, O Jesus. Itinataas sa iyo aming kamay. Pinapupurihan ka ng bagong awit. Sinasamba ang tanging ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo. Luluwalhatiin,
ngalan mo. Luluwalhatiin, dadakilain, sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Sasambahin lagi ang ngalan mo, ang ngalan mo. Patuloy tayo magsamba sa ating Panginoong Diyos ng may kagalakan sa ating puso. Amen! Amen! Ipalakpak mo ang iyong kamay. Igalak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap na puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Handog niya, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Patuloy tayong mag-worship, umawit sa ating Panginoon. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito tayo sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko
buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Pupuri ka sa awit, pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo, Jesus, sa'yo ang kapurihan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko. Tanging ikaw, O Diyos, higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Jesus, ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, hindi ng aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan itaas ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Yesus. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman na hindi nagbabago. Sa aming pakikinig, Panginoon, ang iyong salita, patuloy ko pong hinihiling ang iyong banal na Espiritu, ang siyang patuloy na magbukas ng aming puso't isipan, upang patuloy po namin makinig ang iyong presensya sa araw na ito, sa pamamagitan ng iyong salita. Purihin ka, itaas ang ngalan mo sa lahat ng dako. Maraming salamat. Ang lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus, Amen! Isang pagpapala, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Wow, nasa buwan na po tayo ng March, the third month of the year. Just excited ng mga ginagawa
at patuloy na gagawin ng Panginoon. And sa araw na to, magsisimula po tayo on our new series sa ating pag-aaral sa salita ng Panginoon. Ang ating series ay nasa aklat po ni Nehemiah in the Old Testament. Ito pong pag-aaral natin na ito sa aklat ni Nehemiah ay medyo napapanahon po dahil nandito po tayo sa panahon kung saan marami ang nagpipresenta sa atin na maging leader ng ating bayan, ng ating lalawigan, at ng ating bansa. Ang aking dalangin na sa ating pag-aaral na to, sa series na ito, ay magkaroon tayo ng concrete na picture. Magkaroon tayo ng larawan ng isang mabuti at makadiyos na leader na mamumuno sa ating bayan, sa ating mga lungsod, sa ating bansa. Buksan po natin ating Biblia in the book of Nehemiah, chapter 5, simulan po natin yung verse 14 hanggang 19. Nehemiah chapter 5, verse 14 hanggang 19. Ang sabi po rito, moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, where I was appointed to be the governor in the land of Judah, until the 32nd year, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor, but the earlier governors, those preceding me, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels of silver from them, in addition to the food and wine. Their assistants also lorded it over the people. But out of reverence for God, I did not act like that. Instead, I devoted myself in the work of this wall. All my men were assembled there for the work. We did not acquire any land. In verse 17 it says, furthermore, 150 Jews and officials eat in my table, as well as those who came to us from the surrounding nations. Each day, 1 ox, 6 choice sheep, and some poultry were prepared for me. And every 10 days, an abundant supply of wine and all kinds of all kinds. In spite of this, I never demanded the food allotted to the governor, because the demander were heavy on these people. And verse 19 it says, remember the favor, O God, O my God, for all I have done for this people. Ito po yung sinabi, ito po yung striking verse na nagbigay sa akin ng pag-iisip, ng pagmumuni-muni, ng isang lingkod ng bayan. Isang pinuno at namumuno ng bayan. This is about the story of Nehemiah. By the way, bago tayo pumunta doon, babalikan po natin mamaya, naalala niyo po ba yung pag-aaral natin tungkol sa mga pagpapala, yung mga nakaraang mga linggo? Pagpapala dahil tayo ay sumunod sa Panginoon, the blessings of obedience, at yung pagpapalo, yung sumpa dahil sa pagsuway sa Panginoon. Yung inaral natin nung nakaraan. And yung specific verse or specific text in the Bible, in the Scripture, ay matatagpuan po natin yung sa Deuteronomy chapter 28. So,
Ang sinabi nun ng Panginoon, kapag sumunod sa Kanya, merong pagpapala. Kapag sumuway sa Kanya, merong sumpa o mga pagpapalo. And it really did happen in the history of Israel. Sa kasaysayan ng Israel, itong mga bagay na to nangyari. Pagpapala dahil ang mga Israelites ay sumunod sa Panginoon at pagpapalo dahil sa pagsuway. Noong ang Israelites ay sumunod sa Panginoon, sila ay naging isang matatag na kaharian, naging isang matatag na bansa. Nagkaroon sila ng mga hari. Yung unang hari nila ay si King Saul. Sumunod si King David, si King Solomon, at marami pa. Naging isang bantog at matatag na bansa. Pinagpala ang bayan, pinagpala ang kaharian dahil sa panahon na sila ay sumunod. Sa panahon ni King Solomon, nakapagpagawa sila ng isang napakagandang templo. Isang bantog na templo na pabantog sa maraming bansa. Subalit, nung sila ay sumalungat, sila ay sumuway sa kalooban ng Diyos, sila ay nakaranas ng paghihirap. At natupad din ang sinabi ng mga pagpapalo, natupad din ang sinasabing mga sumpa dahil sa pagsuway, pagsalungat sa kalooban ng Diyos. Nangyari ito. Itong sumpa na to, about 1,000 years after the time na si Moses ay lumabas sa Egypt, naging isang bansa. 100 years after that, almost 100 years, ang bansang Israel was destroyed. Nagkawatak-watak. And they were invaded. Sila ay naging alipin, sila ay pinasok ng mga kalaban ng ibang bansa, at naging totoo na sila ay naging alipin, nadala doon sa ibang bansa, na-exile po sila. To be particular, they were exiled in Babylon. When the Babylons conquered Jerusalem. At sila ay nadala. They were deported, almost everyone in Jerusalem. At ang Jerusalem, for 70 years, para siyang ghost town. Wala. Bagsak lahat yung mga walls. Kasi yung walls, di ba, it represents security, kapanatagan, kasi meron silang defensa. Pero nung pinasok sila ng Babylonians, yung mga Israelites, yung Israel, yung Jerusalem, it was toppled down. Talagang walang natira. Parang ang ghost town ang nangyari. Yung dating napakagandang templo na ginawa ni Solomon, nasira lahat yon. It was destroyed. At yung mga Israelites, karamihan sa kanila nandun na. Mga alipin sa ibang bansa. Naging alipin ng Babylon. At karamihan po dito, yung mga matatapat, kasi meron pa rin pong matatapat na mga Hudyo, mga tatapat na mga Israelites, doon na po sila lumaki. They were raised doon sa Babylon, at yung iba din doon sa kanila, dahil mga faithful sa Panginoon, naging prominente din. Nagkaroon ng posisyon doon sa Babylon, doon sa Persia, katulad na lang ni na Daniel at yung kanyang tatlong kaibigan, sina Shadrach, Meshach at Abednego. Pag nakarating po tayo sa aklat ni Daniel, makita po natin yung kwento na yon. Yung setting po ng kwento na yon, nandun po yun sa Babylon. Nung sila ay naging alipin. Subalit, in this particular situation, sina Daniel, sina Shadrach, Meshach at Abednego ay naging pinuno. Nagkaroon ng posisyon. Ganon din po yung kwento ni Queen Esther. Si Queen Esther, naging reyna po siya ng Persia. Napakaganda ng kwento. The Lord raised them to prominence because they obeyed the Lord also. Now, doon sa Babylon, merong 3 beses po na nagkaroon ng pagbabalik. Bumalik na yung mga Israelites kasi
nagkaroon ng bagong hari, yung Persia, yung Babylon, at pinayagan na bumalik. Merong tatlong grupo. Yung unang grupo, I'm just giving you the background. Yung unang grupo ay yung grupo ni Zerubbabel. About 50,000 na mga Hudyo ang sumabay kay Zerubbabel upang bumalik doon sa Jerusalem. Pero nung pagbalik nila sa Jerusalem, ang Jerusalem, ay nako po, yung nga po, sinasabi ko, ghost town. Para siyang ghost town. Kung baka wala na, hindi mo na makita yung isang larawan ng isang lupa na pinangako ng Diyos, isang matabang lupa, isang lupa na nagdadala ng pangako. Wala. Because the walls of Jerusalem was been destroyed nung bumalik sila sa Zerubbabel. Yung pangalawa, yung grupo sa panahon ni Ezra. Si Ezra, isa ring leader ng Israel, bumalik doon, they attempted to rebuild the walls of Jerusalem. Pero hindi po siya natuloy. Makita po siya sa Book of Ezra, chapter 4, verses 6 to 23. There was an attempt to rebuild the walls of Jerusalem, pero hindi po siya nangyari kasi daming distractions, ang daming hindrances. Now, the third group of people na bumalik sa Jerusalem ay ito na po si Nehemiah. At siya po yung leader ng Israel, ng Jerusalem, ng mga Hudyo, na siya pong nag-rebel. Take note of the word rebel ng walls of Jerusalem. And you know what? The walls of Jerusalem ay ginawa, yung mga pader, ginawa po siya in just 52 days. And that was amazing. That was wonderful. Ang tanong, paano yun nagawa? Yung sinasabing amazing, a little bit of an extraordinary na ginawa ni Nehemiah. Basahin ko po yung Nehemiah, yung pambungad na verses in the book of Nehemiah, Nehemiah chapter 1, verse 1 to 3. It says, the words of Nehemiah, son of Hikaliah, in the month of Kislev, in the 20th year, while I was in the citadel of Susa, Hanani, one of my brothers, came from Judah with some other men, and I questioned them about the Jewish remnant that survived the exile and also about Jerusalem. Verse 3, it says, they said to me, those who survived the exile and are back in the province are in great trouble and disgrace. The wall of Jerusalem is broken down, and its gates have been burned with fire. In verse 4, tuloy ko na po yung verse 4. When I heard these things, I sat down and wept. For some days I mourned and fasted and prayed before God of the heavens. So ito po yung accounts. Yung panimula niya, ang sabi niya, the words of Nehemiah. Itong aklat ni Nehemiah is all about the story written by himself. In other words, this is an autobiography. Anong ibig sabihin ng autobiography? Isang account, isang sulat about the person's life. Written by that person. Ang tawag po doon, autobiography. A self-written account of one's life, ika nga. Or a life story. A life history. So, itong aklat na binabasa natin, na aralin natin ngayon in this series, ay sinulat ni Nehemiah, kwento ng kanyang buhay o kasaysayan niya. Autobiography niya. Now, sa binasa natin, ano yung location ni Nehemiah? Nandun po siya, according to verse 1, nandun siya sa citadel of Susa. Dito sa binasa ko, nandun siya
sa citadel of Susa. Ano yung citadel? Right. By the way, yung Susa is the capital of the Persian Empire. Susa is the center of civilization. It is the oldest city of the modern day Iran. So sa panahon ngayon, mayroong bansa in the Middle East na tawag ay Iran. Meron siyang dating lungsod, ang tawag, Susa. By the way, yung Iran, that's the Persian Empire, yung pinakabansa niya. Now, ang sabi dito, location ni Nehemiah, I was in the citadel of Susa. Ano yung citadel? A citadel is a fortress or the command post. Meaning, it is a secured location. So, ibig nandun siya si Nehemiah sa karian, sa palasyo. Isang secured na lugar. Ang tawag doon, citadel. Bakit nandun siya sa citadel ng Susa? Ano ang kanyang trabaho? Now, in verse 11, gusto ko pong basahin yung chapter 1, verse 11. Ang sabi po dito, I was a cupbearer to the king. So, anong trabaho ni Nehemiah? He is a cupbearer to the king. Now, anong cupbearer? Tagapagbitbit ng cup, ng iniinuman ng hari. Ang tawag po dito sa iba, para siyang food tester. Bago uminom yung hari, siya muna yung titikim. Ang kanyang responsibility nung cupbearer, it focused mainly on the area of the food of the king. Kumbaga sa atin ngayon, close-in bodyguard ito. Trabaho niya, susubukin yung mga pagkain ibibigay sa hari, titikman niya, baka merong gusto mag-assassinate sa hari sa pamagitan ng poison, pagbibigay ng pagkain na nakamamatay. Bago kakain ng hari, siya muna yung unang kakain. Siya muna unang titikim. So, yung posisyon o kalagayan ni Nehemiah, masasabi natin na maganda, napakasarap. Kasi ibig sabihin, kung ikaw yung food taster, close-in bodyguard ka, palagi kang kasama ng hari. Kung saan naroon ang hari, ay nandun din siya. Napakaganda ng kanyang trabaho. Napakaganda ng kanyang posisyon. Di ba? In the Persian Empire, Nehemiah ay mayroong isang napakahalagang responsibilidad at posisyon. Sa kanya nakasalalay yung buhay ng hari. He was a confidant to the king of Persia. Ganon. In other words, si Nehemiah ay hindi basta-basta yung kanyang katauhan, yung kanyang posisyon, yung kanyang trabaho. Napakalapit niya. All day long, throughout his position, napakalapit niya sa hari. Ibig sabihin, meron siyang influence. He is a man of influence. Now, balikan natin yung kwento. So, binasa natin kanina. Nagsimula po siya, itong kwento na to, merong dumating na mga kapatiran. Posibleng talagang tunay na kapatid. Ika nga, blood brother. Ang pangalan, si Hanani. Meron kasamang iba pang mga taga-Juda. Si Nehemiah nagtanong, ano yung sitwasyon?
ng Jerusalem at ng mga tao nakatira doon. Yung mga survivors at saka yung bumalik doon sa Judah. Ika nga, Nehemiah asked Hanani and his companions about the situations, the circumstances of the Jews. Ito yung si Nehemiah, tingin ko po rito, yung katawan niya, nandun sa Persia, pero yung kanyang puso, nandun pa rin sa kanyang bayan, sa Jerusalem, nandun pa rin sa Israel. Nung marinig niya yung kwento, sabi nung ninahanan itong ibang galing doon, sabi yung walls were broken down, the gates were burned with fire. Yung kwentong ito, yung balitang ito, para kay Nehemiah was not encouraging. It was disturbing, distressing, and depressing news for him. Ang kanyang bayan ay nandun, nakasadlak sa isang malungkot na sitwasyon at kalagayan. Hindi maayos ang Jerusalem. Hindi maayos yung pader, walang gate. Nangahulugan ng hindi maayos sa pamumuhay ng mga tao. Walang pader. Ang lungsod ay nangahulugan na sila ay exposed sa mga masasama. Dahil walang depensa. Ang pader, sabi ko po kanina, ang walls, ay depensa po yon. Dahil walang depensa, walang proteksyon, madaling pasukin at madaling nakawan. Ang mga nakatira doon ay palaging lang takot, palaging tensyonado, dahil hindi nila alam kung kailan sila papasukin o nanakawan, o kaya kailan pagsamantalahan ang kanilang mga anak, yung mga babae na nandun. Ang mga tao sa Jerusalem ay palaging may agam-agam. Ang mga tao sa Jerusalem ay walang peace, walang katahimikan. In effect, yung word kanina na binasa natin, survivors. Ang mga nasa Jerusalem, ang bumalik ng Jerusalem, sa panahon na yon, ay namumuhay on the survival stage, on the survival mode. Wala. Ano ba? Araw-araw ganon, merong takot. Now, the question, ano ang naging reaksyon ni Nehemiah nang matanggap niya itong balitang ito? Nung matanggap niya ang balita tungkol sa kalagayan ng Jerusalem at sa mga taong nakatira doon. In verse 4, nalungkot siya. Sabi doon, he sat down and wept. Yun kaagad na naging immediate response, naging immediate reaction. And it was extreme. Yung alalay ng hari, yung bodyguard ng hari, yung napakalapit na tao sa hari, umupo nung marinig yung balita na yon, siya ay umupo. At umiyak. He sat down and wept. That was the immediate extreme reaction. Hindi lang siya nalungkot. He didn't felt bad. But right away, umiyak siya. Umupo. At umiyak. At yung binasa natin kanina, hindi lang siya umiyak, hindi lang siya nalungkot. For several days, he mourned. Meron siya yung mourning dito, hindi lang siya lungkot na grabe. Ilang araw po yun. Lungkot na lungkot. Hindi lang siya ganon. He fasted for several days. Hindi siya kumain. Hindi siya kumain. Now, the reaction of Nehemiah went beyond the emotion.
Hindi lang siya emotional yung reaction niya. Hindi lang siya umiyak. Meron siyang ginawa. Several days, lungkot na lungkot siya. Hindi lang siya nagpakita ng kalungkutan, hindi siya kumain. Nag-fasting siya. Yung parang, hindi lang to emosyon eh. Yung kanyang reaksyon, hindi siya nagpakita ng kanyang emotional reactions. Hindi rin siya kumain. At hindi lang po siya umiyak, hindi lang po siya nagpakita ng kalungkutan, hindi lang po siya nag-fast. He prayed before the God of heavens. Ang ibig sabihin nito, si Nehemiah nagpakita ng totoong concern for the nation of Israel, for the people of Israel. Ano yung kanyang reaction? Marinig niya yung balita. He sat down and wept. He mourned, he fasted, and he prayed. Why? Nehemiah was broken. Nehemiah was depressed sa mga nangyayari, sa mga circumstances na kinasasadlakan ng kanyang bayan. You know what, mga kapatid? Out of the brokenness and depression ni Nehemiah, nagsimula ang isang mithiin. Nagsimula ang isang pangarap. Nagsimula ang isang vision. Isang pananaw. Isang pananaw na in-impress sa kanya ng Diyos. Na ibinigay sa kanya ng Diyos. Out of the brokenness, out of the depression, ay nagkaroon ng isang, ang tawag ko po dito, isang God-given vision. Ang vision na itayo, ipagawa, i-rebuild muli ang broken walls of Jerusalem. Ang sabi ko po kanina, itong rebuilding the walls of Jerusalem is next to impossible. Sinubukan ito ni Ezra, hindi po napagpatuloy kasi merong hindrances, merong distraction, at merong obstructions. Nagkaroon ng panaginip, ng dreams, ng pananaw, ng vision si Nehemiah na ituloy ang rebuilding of the walls. Why? Dahil, sabi ko nga kanina, walls in the Old Testament stories, ang mga pader sa isang bayan, sa isang lungsod, represents security, it represents protection, it represents peace. And for Nehemiah, rebuilding the walls of Jerusalem represents a good future for Jerusalem at sa mga tao na nakatira doon. Ito yung isang tao. Isang tao na nagkaroon ng ganitong pakiramdam. Hindi lang siya pakiramdam. Isang tao na nagpupursige para sa kanyang bayan. And you know what? In this series, I would want everyone to imbibe the character of Nehemiah. Ito yung challenge ko sa bawat isa sa atin. Itong panahon na to, itong susunod ng mga araw, actually dito sa atin, ang dami na pong pumupunta, maraming sinasabi, maraming kwento, mga pangako na ayusin ang bayan. Ayusin ang ating bansa. Ang aking sinasabi po na sa loob ng ating pag-aaral na to ay matagpuan natin, makita natin ang isang picture, ang isang larawan ng isang leader with the molds. Leader na mayroon pong katulad ng puso ni Nehemiah. Isang leader na depressed. Isang tao na broken dahil sa sitwasyon ng kanyang bayan. Sa kwentong ito, makita natin that Nehemiah prayed to the Lord
And he gave himself and get involved. Mga kapatid, my brothers and sisters, ito po yung palaging sinasabi ko. Yes, sa mga nagpepresenta po ng kanilang sarili na maging leader ng ating bansa, nagpepresenta sa kanilang sarili upang pamunuan ang ating pamahalaan. Malamang na meron po sa kanila na totoo. Pero alam niyo po ba na pwede ikaw, pwede ako, pwede tayong lahat maging simula ng isang bagay na maganda sa ating bayan, sa ating community, sa ating congregation, sa ating buhay. Just like Nehemiah. We need to be broken. We need to get depressed of what is happening in our surroundings. Unless we get broken, we are broken and we are depressed. Hindi natin makikita ang totoong status, ang totoong circumstances ng mga tao. And now, kapag nakita mo to, nakita mo yung mga pangangailangan ng mga tao, kung anong sitwasyon, that they were hopeless, they were out of protection, walang peace. At naramdaman mo yun, kapatid, baka ikaw na. Kapatid, baka ikaw isa yon. Isa ka sa gagamitin ng Panginoon upang maayos ang ating bayan. Hindi na po natin minsan kakailanganin. Na kumuha ng posisyon. Kung saan ka naroon, kung anong ginagawa mo ngayon, we just have to be broken before the Lord and ask for the Lord's guidance and God's empowering grace and strength and wisdom. Si Nehemiah, kung iba siguro hindi na po niya gagawin itong ganito. Ang susunod natin na pag-aaral, makikita po natin. Napakalapit niya sa hari, napakaganda. Sabi ko po kanina, napakaganda niya kanyang posisyon. Close-in bodyguard, a confidant of the king. Lahat ng kanyang sasabihin sa hari ay malamang susundin ng hari. But yung sitwasyon na yun, iniwan niya yung kanyang trabaho because he got engaged in the cause of transformation, reformation ng kanyang bayan na Jerusalem. Ulitin ko po, kapatid. Pag narinig mo ba yung hindi magandang sitwasyon ng lugar natin, nababalitaan mo, ano yung pakiramdam mo? Ano yung nasa puso mo? Are you getting depressed? Ano ba yung sakit sa dibdib? Kapag ganun, kapatid, sa araw na to, sasabihin ko, just like Nehemiah, the Lord is working on you. Out of that, let's just sit down, mourn before the Lord. Ipakita natin yung ating kalungkutan sa Kanya. If you can find time to fast before the Lord and prayed for Him, He will give us the God-given vision and He will empower us. The genuine and true transformation of our people, of our community, of our barangay. Tayo po yan.
Tayo po na mga lingkod ng Panginoon. Sabi ni Jesus, in Matthew chapter 5, verse 13 to 14, you are the salt of the earth. You are the light of the world. At ang inyong kanyang kinakausap niya po rito ay yung kanyang mga disciples. Ang kinakausap niya po rito ay tayo. Ako, ikaw, tayong lahat. We are the light and salt of the earth. Let's get it on. Itong sitwasyon natin sa bayan natin. Yes, sabi ko, ulitin ko po, itong mga nagpipresenta, nag-a-apply bilang mga leaders ng ating bayan, ng ating bansa. Meron po sa kanila, hindi ko naman po nila lahat na vested interest or selfish interest po ang mga nandyan. Meron din po na totoo yung paglilingkod. Pero alam niyo po ba, right now, kung depressed ka sa sitwasyon ng ating bayan, lungkot na lungkot ka sa sitwasyon ng ating bayan, right now, sasabihin ko po sa inyo, isa ka sa gagamitin ng Panginoon upang ayusin ang sitwasyon ng ating bayan. Ikaw, ako. Tayo po yung gagalaw. Sa atin po magsisimula ang totoong pagbabago, ang totoong transformasyon. Tayo po ang totoong pag-asa ng ating bayan. Tayo na mga mananampalataya, tayo na mga sumusunod sa Panginoon. We are the true hope of our nation. We are, ulitin ko po, we are the salt and light of the world. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Aming Diyos sa dakila, salamat po sa iyong salita sa umagang ito. As we start to study the life of Nehemiah, who got depressed, who was broken because of the news na hindi maganda sa kanyang bayan. Panginoon, just like him, katulad ni Nehemiah, meron din po kaming ganong pakiramdam, lungkot. We are depressed of what is happening to our nations. And Lord, your word says, malamang, you are speaking to us, O Lord. Kaya nga po sa umagang ito, nilalahad po namin ito, pinag-aaralan po namin ito, Panginoon. Because this is your will. Because we are the salt and light of the world. Panginoon, dalangin ko po. Pakita niyo po, Panginoon, yung steps, yung detalye kung ano po yung gagawin namin tulad ng ginawa mo kay Nehemiah. Bless us, O Lord. Prosper us, O Lord. And use us as instruments of your glory, instrument of your purposes. Be glorified and be magnified, Panginoon. Salamat po. Lahat ng ito ay aming dinudulog sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. We are inviting you to join our simbahay in the following areas: Balogo, Baribag, Bariis, Buhatan, Gabao, Housing, Madanan, Marikrum, Piot, Rossville, Santol Street and Yacal Street, SPPVS, San Lorenzo, San Vicente. For inquiries, concerns, and prayer requests, please communicate through our Simbahay facilitators and point persons. And you may also like, follow, and subscribe to all our social media platforms. See you next time!